Mahal mo ba siya? Or sabihin na nga po nating mahal mo pa. Kung halimbawang ang minamahal po natin sa kasalukuyan ay parang meron na pong naging karelasyon. Sinasabi nga na parang meron na po siyang bago at nakikita nga po natin ito as a replacement. Pwede rin naman po mga kapatid na may minamahal ka pero kumbaga hindi mo makuha-kuha yung kanyang atensyon dahil nga po nakafocus siya dun sa taong yon mga utol. Don't get me wrong at no offense po kung halimbawang kayo po ay may karelasyon at bakit tinuturuan daw po ni Coach Papong na agawin ito mga utol. Itong mga ibabahagi ko po ngayon ay both makakatulong on both side. Kung ikaw ay may karelasyon sa kasalukuyan, edi makikita mo kung ano yung pwedeng maging culprit or kung ano yung mga dapat nyo pong i-develop or improve. Kung ikaw naman po ay talagang karapat dapat na mahalin mga utol, pero let's say ang taong mahal po natin ay inagaw sa atin, di ba't karapat dapat din po itong tulungan mga utol? Tulad nga po ng nabanggit ko earlier, ito po ay magsisilbing ultimate guide po natin at assistance kung halimbawang tayo nga po ay namumblema kung papaano po natin makakamit ang dati, lalong-lalo na kung halimbawang siya nga po ay parang nasa bagong relasyon ngayon o inaagaw nga po sa atin mga utol. O sabihin na nga po natin meron tayong minamahal, pero hindi natin makuha-kuha ang kanyang atensyon dahil nakafocus nga po siya doon sa taong yon. First and foremost mga utol, huwag magmadali. Don't rush mga utol dahil tandaan po natin, hindi gadget ang taong ito, hindi po siya AI. Ito po ay isang individual, normal na person. So ang pinag-uusapan dito mga utol at ang dapat po nating tirahin or dapat po nating tapatan dito is yung nararamdaman niya, heart, yung feelings niya mga utol. So alam naman po natin na hindi ito nakukuha within 48 hours. Sometimes, kailangan talaga ng panahon to develop, to understand. Marami kasing nasisira dito mga utol kaya gusto kong ipinpoint dahil kasama na yung pagpanik Pagka halimbawang mahal na mahal natin at nahihirapan tayo, hindi tayo makatulog mga utol, nagiging very vocal tayo dito. Sometimes napakaaga tayo po ay nagko-confess. Samantalang hindi natin naiintindihan yung dynamics na kailangan pang ma-develop ito at ma-inspire mga kapatid. Ganon din po ito kung sakaling binabalik mo ang dati mong karelasyon na ngayon ay nasa ibang relasyon mga utol. Hindi tayo dapat magalit at mag-focus dun sa inner emotions kung saan tayo po ay makikita niyang mahina. Nagpapanik po tayo. Iwasan po natin yung mga utol. Dahil kadalasan nga rito, kailangan pabayaan mo siya Mas lalo niyang maiintindihan yon at mas lalo niyang mabavalidate kung ano talaga yung nafe-feel niya sa'yo. And at the same time, makikita ka niya as very important. Kung ikaw nga po ay lalabas doon, aalis ka outside the box. Number 2, gusto mong ma-inlove siya sa'yo mga utol. So ibig sabihin po nito, ma-inlove sa atin na hindi natin ginagaya or hindi tayo nagpapakita ng insecurities, lalong-lalo na nga po doon sa bago niya o yung nakikita nga po nating replacement mga kapatid. Simply, wag nating gayahin yon, wag tayong mainggit doon at wag nating kinakapi yung parabang ay ganun siya, kailangan ganun din tayo. Sabihin nating very sporty siya pumorma, so kailangan naka G-Shock at sporty din tayo mga utol. Yun po ang mga dapat nating iwasan mga utol dahil kailangan mahalin ka niya kung ano ka. Let's say for example, ikaw ay ex. So dapat dito i-develop mo lang yon pero hindi ka dapat naka-pattern doon kung ano yung ipinalit niya sa iyo mga utol. Dahil technically, lagi ko nga po sinasabi sa mga online or coaching session natin, props yan or rebound. The main idea dito mga utol ay ipakita mo yung development or pagbabago mo or to show something different. Hindi dapat yung katulad nun at parang ini-imitate po natin yun dahil ang pakiramdam natin mga utol, yun ang gusto niya. Dahil minsan normal yun yung pagka nakikita natin na parang mahal niya yun, nakafocus siya doon. So merong tendency na magaya natin yun mga utol. Iwasan po natin ito. Next, dapat na priority mo ay maging komportable siya sa'yo. Hindi lang komportable kailangan intimate at very comfortable. Kaya dito tayo nasisira mga utol kung halimbawang ex po natin ang sinusubukan po nating ibalik pagka siya nga po ay nasa parang bagong relasyon mga utol. Syempre nandyan yung parang binabatuhan natin siya ng mga guilt feelings. Naturally minsan inaaway pa natin mga utol. Paano siya magiging komportable kung halimbawang parang ganun tayo ng ganun sa kanya mga utol at parang ipinipilit nga po natin yung naging relasyon nyo. Technically, nape-pressure mo siya. Kaya nga po, ina-advise natin mga kapatid na pagka kayo po ay nasa breakup, i-practice nyo po yung mutuality and understanding kung saan parang makikita niya na parehas po kayo ng gusto. Same page at hindi po yung parang namimilit nga po tayo sa pangsarili natin. Dapat po niyang maramdaman na nire-respeto nyo yung boundary at nire-respeto nyo nga po ng mabuti yung naging decision. Naturally po mga utol, sa ganitong pamamaraan ay magiging kalmado at bagabag ang kalooban ng ex mo sa'yo. Maaring hindi mo ito mapansin agad-agad or makita agad-agad mga utol.
But for sure magiging positibo at magbabago ang perspective ng ex mo sa'yo o ng taong ito. Another one mga utol, pigilan natin at wag nating gawin yung parabang kinakalaban natin kung sino man yung karelasyon niya. For example mga utol, ito po ay rebound. Natural tayo po ay kung halimbawang ex niya, ay babanatan natin yun, sisiraan natin yun, kung ano-ano pong masasakit na salita at negatibo malamang ang sasabihin mo tungkol dun. Or sabihin na nga po natin na ito po talaga yung current boyfriend at girlfriend niya. Tapos kung halimbawang siya nga po ay nagsasabi sa iyo ng mga simpatya mga utol, ay sasang-ayunan mo pa to. Madalas kong pag-usapan yung mutuality, pero kung ganito po ang pag-uusapan mga utol, hindi po dapat tayo sumang-ayon sa kanya. Makikita niya to bilang negative side mo. Technically, do not engage yourself dun sa pagsasalita nga po na masasama tungkol sa taong yon. Wrong relationship, rebound relationship, or even current relationship ngayon mga utol, huwag kang sumali doon. Umiwas at dumistance ka sa usapin na yon. Another one, balik tayo doon sa salitang mutuality. Kasi kailangan humanap ka ng pagkakapareho nyo mga utol. Ito po ay dapat nagiging objective natin. Hindi natin dapat sineset aside dito mga utol. Dahil kahit ano mangyari, kahit may problema kayo, nasa breakup kayo, or even nakikita mo na parang hindi kanya priority mga utol, dapat humanap ka ng similarity. Dahil dito siya in a way makakahanap ng connection sa'yo at dito siya talaga magiging intimate. Previously, may mga clients po ako na hindi naman gamer, pero sinubukan maging gamer, naganap ng mga online games, which is na-enjoy din naman nila. Naging advantage po niya ito at kinalaunan, siya po ay nagustuhan, na-develop, na-appreciate. Sports, movies, malling mga utol, gimmick, or even out of town. Maraming pwedeng maging common grounds, maraming pwedeng maging similarity sa dalawang tao. Kaya ko po sinasabi ito mga utol dahil pagka halimbawang meron kang nagugustuhan, may minamahal ka. Di ba sabi ko nga po kailangan alisin nyo yung mga struggles, alisin nyo po yung pressure. Kung halimbawang pipilitin po natin siya sa isang bagay na hindi naman niya gusto, for example, niyayaya mo siya mag-basketball, mag-badminton, hindi naman po siya palagay doon at hindi naman po niya ginagawa yun mga utol. Of course, magkakaroon po tayo ng malaking problema dito. Kaya hanapin po natin yung mga gusto niya, yung mga interest niya mga utol. I'm sure, magiging very effective po ito dahil isa po ito sa mga main key para ma-appreciate ka ng isang tao, para mahalin ka ng isang tao. Ipakita mo ang halaga mo kapatid. Kung wala kasi tayong value, or sabihin na nga po natin na hindi niya nakikita na gaganda yung buhay niya, sasaya siya with you mga utol, kahit ano mangyari, hindi niya tayo pipiliin. Wala naman sa physical look yan, pero ang importante dito mga utol ay nailalabas mo, nai-enhance mo po kung ano po yung mga kakayahan mo, kahalagahan mo. By being with a lot of friends, tapos nakikita niya na ikaw nga po ay nagiging successful, magaling kang magdala ng sarili mga utol at hindi ka weak, attraction yon kapatid. Huwag mong pabayaang lamunin ka or i-conquer ka ng selos mga utol. Normal yan eh. Dahil syempre po, mahal mo yung isang tao at nababalitaan mo, naririnig mo, nakikita mo paminsan-minsan mismo mga utol na siya nga po ay kasama nun. Pagka ganun, alam naman po natin, naturally tayo po ay magseselos dahil may feelings tayo eh. Huwag mong pabayaan na i-consume ka nito, huwag mong pabayaan na i-conquer ka nito mga utol dahil dito lalabas ang mga negative factors sa'yo. Tulad nga po na makikita niya na ikaw nga po ay mahina, nakikita niya na ikaw nga po ay insecure, hindi motivated mga utol. Kabaliktaran pa naman ito ng dapat mong ipakita at iparamdam sa kanya. Because isa po sa mga reason mga utol para ikaw ay maging attractive at magustuhan ka ay dapat hindi ka masyadong parang available sa kanya, hindi ka masyadong flirty at hindi ka relationship focus mga utol. Jealousy ay karuktong ng pagiging relationship focus. Kaya dapat mong iwasan ito. Isa to sa mga bagay na dapat na hindi mo ipinaparamdam sa kanya. Dahil ang dapat niya nakikita, ikaw nga po ay nakafocus dun sa character na hindi kailangan ng validation kahit kanino mga utol. Lalabas ka kasing very strong. Hindi po ito madali. Alam natin yan mga utol. Pero in order to get someone, especially kung halimbawa nga pong siya po ay nasa isang relationship, ang kailangan mo iparamdam sa kanya mga utol, na kung hindi ikaw ang mamahalin niya, hindi ikaw ang pipiliin niya, hindi siya magiging sayo mga utol, ay maraming mawawala sa kanya. Maraming mga bagay-bagay, emotional, whatever it is mga utol na mamimiss niya, na pwedeng mawala sa kanya yung mga opportunity na to, na kailangan pumasok po sa isip niya na kung magiging kayo, instead of that person, lahat po ng mga bagay, lahat po ng mga fun, happy at exciting things ay makakamit niya kung kayo. This will literally make him or her shift yung attention, interest towards you.
Hanggang dito na lang po muna si Papong TV mga utol. I hope na nakatulong po tayo dyan. Bantayan po natin. At syempre po suportahan po natin, alagaan po natin ang ating pamilya. Stay safe po sa lahat. Maraming salamat po. Papong TV.